salita. Langin po namin, Lord, na patuloy mong pukawin ang aming mga damdamin para hindi kami lalamya-lamya, hindi kami tutulog-tulog, at higit sa lahat, paninindigan po namin ang aming pagiging Kristiyano sa bawat araw ng aming buhay, O Diyos. At Lord, dalangin din po namin na maging sa araw na ito ay ma-enjoy din po namin ang aming paglabas, aming pag-i-explore sa mga creation mo, sa nature, sa lugar na ito, O Diyos. Pinasalamatan na po namin ito in Jesus' name. Amen. Okay, so gusto kong i-share ang topic na ito. Kingdom citizens in two worlds. Kung basahin ang John chapter 15 verse 18 and 19 and then jump sa 17 verse 15. Sabi ng verse 18 of John chapter 15, "If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one." So, hindi dahil tayo nagbilong sa world, nagbilong tayo sa kingdom ng Lord, and yet, we are living in the world. So, we are living in two worlds. Masusundan. Mayroon sila sinasabi na wala daw makapamangka sa dalawang ilog at the same time. Tama, di ba? Hindi ka pwedeng mangisda o magbangka sa dalawang ilog at the same time. Kung andito ka, wala ka doon. Kung doon ka, wala ka dito. The reason na andito tayo kasi wala tayo doon. Pero, when it comes to Christian living, we are living in two worlds. Sabi dito sa ating binasa, you do not belong to the world, at maging pinagpipray pa ng Lord na, I do not pray that you should take them out of the world. Nakatira tayo sa world na ito, but we belong to the world of the kingdom of heaven. Nakikita niyo yung conflict? Kaya nga may struggle tayo kasi, okay, example para maintindihan niyo. Napakadali lang magtagalog sa bansang ito kapag kapwa mo Pilipino. Pero kapag wala ng Pilipino na kasama mo, hindi ka na pwede magtagalog. Nosebleed na. Ganon din, napakadaling mamuhay na ikaw ay nakabilang sa kingdom ng Lord kung ang mga nakakasama mo ay taga-kingdom din ng Lord. Pero, it's not the case all the time. Maaring kapiranggot lang o ilang percentage lang ang buhay natin na ang mga kasama natin ay mga believer din. Pero, most of the time, ang kasama natin is hindi mga believers. So, we are living in two worlds at the same time. So, okay, our greatest challenge is, we live in this world but we do not belong to it. We are living in the kingdom of heaven and the kingdom of this world. Ang aim natin is for us to face the challenge of transforming yan, the worldly kingdom into God's kingdom. Meron akong na-quote sa Facebook noon na ito yung sinasabi ko, if we cannot transform them, at least they do not transform us. Susundan ba? Kung hindi man natin kayang i-transform ang mundo, hindi man natin silang kayang baguhin o akayin, at least hindi tayo yung binago nila. Pero hindi yan ang case most of the time. Ganun ba kalungkot yung pag-alis nila sa inyo? Or, nag-umunit. Chinicheck ko lang. Okay, so, the two worlds we are in, one foot is planted in the kingdom community where daily life is ordered by the righteous principles, standards, and culture society of God Almighty. Mabalikan ko yan. While the other stands securely in the society of the culture of the world. Madali lang kasing mamuhay bilang isang Kristiyano pag Sunday. Bakit? Kasi mayroon kang input. Nakapakinig ka ng Word of God. Medyo na fire up na naman, ignited na naman yung faith mo, medyo yung lulugo-lugo mong yung relationship mo, medyo na-ignite na naman ng Lord, malakas ka na naman, anong ko na talaga to, panindigan ko na to. Pero pagdating ng Lunes, medyo hindi ka naman nakakapakinig. Pagdating ng Martes, hindi ka na nakakapag-pray, wala ka ng praise and worship, kaya natangay ka na naman.
Susundan ba? Sana kung lahat ng araw ay Sunday na hindi off ka, hindi ka nagtrabaho, nakababad ka sa Word of God, madali. Kaso hindi yan nangyayari. Masusundan ba? Okay, balikan ko muna yung keynote ni Sister Vivian. Mayroon daw an old cherub told his grandson, "My son, there is a battle between two wolves inside us all. One is evil, it is anger, jealousy, greed, resentment, inferiority, lies, and ego. The other is good, it is joy, peace, love, hope, humility, kindness, empathy, and truth." The boy thought about it and asked, "Grandfather, which wolf wins?" The old man quietly replied, "The one you feed." Does it make sense ba? Ganon din, yung two worlds na yon naglalaban, mananaig yun kung sino yung finifeed mo. Klaro naman siguro yan. Okay. At heart, the two worlds are incompatible because they operate according to the philosophies that diametrically opposed to each other. Hindi talaga magkakasundo yan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, chapter 8 verse 6 up to 8, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Kapag ikaw ay namumuhay sa flesh, hindi ka makakapamuhay sa kalooban ng Lord. You cannot please God. Ganon din, sabi ng Galatians chapter 5 verse 16 and 17, kaya hindi natin basta-basta, okay, basa, para naman ako lang banggit ng banggit, para makita nyo rin naman. At least man lang, kung ma-highlight nyo, ma-mark nyo, malaking bagay na yun. Galatians chapter 5 verse 16 and 17. Sabi ng verse 16, okay, pakibasa? Walang problema. Andyan pa rin yung sense. If you are guided by the Spirit, you won't obey your selfish desires. The Spirit and your desires are enemies of each other. They are always fighting each other and keeping you from doing what you feel you should. Okay, so they are always fighting against each other. Sabi sa King James translation, so you could not do what you wanted to do. Bakit? Kasi sa kalooban mo may naglalaban na. Maliwanag? At least man lang yung mga pakunting-kunting quote na yan, maitanim man lang sa isip nyo, na ma-mark nyo. At least, kung pagdating ng panahon, kailangan nyo, pwede nyo, ano yun andito yun. Kasi binuksan ko Bible ko noon. Kagaya kahapon, na-quote lang ni Jay, Isaiah chapter 7 verse 9, "If your faith is not firm, I could not make you firm." Psalm 109 verse 19, God tested Joseph's character. Mga simpleng ganyan ba? Napakita ko lang sa inyo paano mag-draw. Kasi kung palalampasin nyo lang, walang mangyayari. Darating yung panahon, baka may magtatanong sa inyo, lalo na kung ang nagtanong nga sa inyo, okay, gaya ni Brother Boy, butata kayo lagi. Nasusundan. Okay? So, we have to understand the principle of kingdom, extension, and influence, and how it works in counterculture with the present culture we are in. So nga, kung naintindihan nga natin na ang paglagay ng Diyos kay Adan sa Garden ng Eden is for the earth to be a colony of heaven, naintindihan natin na kaya pala tayo pinili ng Diyos. John chapter 15 verse 16, siya ang pumili sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya para tayo ay mamunga. Gets? Okay? How do we live in two worlds in one earth? How do we claim one world, the popular culture, and bring it under kingdom government? Kung isipin natin, ang hirap, lalo na kung hindi ka babad sa Word of God, madadaig ka agad ng mga hindrances, mga impediments, or mga doubts, hindi mo ma-overcome yun. Ang una mo isipin, kasama ko sa trabaho, hirap invite yan kasi nagbabangk yan lagi, sarado ka sa likod. Hindi ka talaga baka-invite, ganyan mentality mo. Okay, attitude is the key. Depende sa attitude yan. Okay? Attitude determines a strategy. Why? We have to understand that the kingdom of heaven is eternal while the kingdom of this world is temporary. Example na lang. Example. Sabi ni Brother Vale, nakapit daw si Brother Vale habang nagdadrive ako.
Sabi ni Brother Van, Pastor, hanggang 50 lang tayo, baka biglang mabangga. Binirwas ni Jake. Wag kayo ganyan na talaga si Pastor. Okay lang yan. Sabi ni Brother Van, sige na nga, whatever speed na. Wala na naman siyang magagawa. Maliban na lang kung marunong siya mag-drive. Sabi ko, ikaw na lang mag-drive. Kaso baka ako naman ang magaganon pag siya mag-drive. Ang gusto ko sabihin doon is, kung eternal ang kingdom, kung ang kingdom niya ang okay, tingnan natin. Psalm 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Okay, isa pa. Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. So kung ang kingdom ng Lord ay eternal kingdom, tapos He rules over all, okay, isa pa. Proverbs chapter 19 verse 21 na quote at paulit-ulit kong kino-quote, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Hindi mag-prevail yung plans mo, hindi mag-prevail yung purpose mo. Isang tabi mo para matupad ka agad yung purpose ng Lord. Ang dami na kasing umiikot-ikot na sa buhay natin, madami na mga nonsense na mga detour kasi ayaw ng Lord na yung purpose mo ang masunod. Kung kingdom niya ang masunod, kung kingdom niya ang mag-dominate, ang magro-rule, isang tabi na natin yung sarili nating kingdom. Alam na nga natin kanya yung masusunod, gigigiit pa natin yung sarili natin. Di ba nagiging confused.com yung buhay natin. Nasa attitude lang natin yan. Okay, these verses should inspire us to adjust our attitude to acknowledge that the kingdom of this world can never equal or even compete with God's eternal kingdom. Does it make sense ba? Okay? Whenever we pray, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven, we are praying for the celestial to transform the terrestrial. Elaborate. Elaborate. Maganda. Bihira ka lang humingi ng elaboration kasi kuha mo na eh. Okay, elaborate. So, whenever we pray, your kingdom come and your will be done. Kasi sa langit, walang ibang nasusunod. Will lang niya lahat nasusunod. So, pinagpipray daw natin na kung paanong lahat ng nangyayari sa kalangitan, kalooban niya, ganun din sa langit, sa lupa. So, it's just like praying, your kingdom come, dahil sa kingdom mo, ang will mo ang nasusunod. Pagdating sa lupa, pagdating sa langit ng kingdom mo, kalooban din ng Lord ang nasusunod. Pero hindi pa yan nangyayari. So, kaya nga, we are praying for the celestial to transform the terrestrial. Ang celestial ay heavenly, ang terrestrial is yun bang worldly or physical bodies. So sila ay matransform, yung mga non-kingdom citizens, matransform sa pagiging kingdom citizens. Kasi nga, tayo yung binhi, tayo yung itinanim ng Diyos para lumago, para ma-influensyahan natin yung hindi pa nakakilala sa Kanya. Gets na? Okay? Celestial means heavenly, invisible, and spiritual. On one hand, we are spiritual, who live forever, but on the other hand, our beings are housed in terrestrial or physical bodies. Ano nga ang nagko-compose sa human being? Composed of what? No, human being. Ayun. First Thessalonians 5:23. First Thessalonians 5:23, please. Science show. Sagot niya ng science. 70%. Hindi ka naka-ride on sa akin doon. Hindi. Sige. Ano, Pastor? Pakibasa. 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself make you completely holy, and may your spirit and soul and body be kept entirely blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, so sabi ko nga, ang dati nating pagkaintindi sa human being, body and spirit lang, or soul. Ngayon, ang sabi ng Biblia, 1 Thessalonians 5:23, spirit, soul, and body. So, ang spirit natin, celestial, heavenly, pero nakatira siya doon sa terrestrial or physical bodies.
So, yung spirit natin, may ugnayan sa heavenly kingdom, yung ating katawan nakatira sa worldly kingdom. Okay, we have this dual celestial, terrestrial nature. Para bagang sa Pilipinas noon may dual SIM, pwede mong dual SIM card yung mobile, pwede mong saksakan ng Globe, pwede mong saksakan ng Smart. Susundan. So may connection tayo doon, may connection tayo dito because we are living in two worlds. Gets ba? Okay? So we are ideally suited by nature and designed to be God's instrument to transform the terrestrial into the likeness of the celestial. Klaro na. No coexistence. So, nakatira tayo sa two worlds, pero maintindihan nyo ba ang coexistence? Existing together. Existing together. Very good. Thank you. We have to get rid of religious thinking of coexistence, making room for everybody. Ang coexistence kasi says, let's all try to get along. Isa pa, after all, there are many roads to the truth and each road is just as valid as the next. Dito nagalit si Benny Hinn kay ano? Sa TGIF, thanks God it's not just Fridays, thank God all day si Joyce, Bastocado, Yung mayaman. hindi Joel yung Austin. Joel Austin. Yun. Kasi nga na-interview si Joel Austin sa Oprah, tapos parang nag-compromise si Joel Austin. Hindi niya dineclare yung truth that Jesus is the only way. Sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one could come to the Father except by Him. Parang nag-compromise kasi si Joel Austin na sinabi niya na kahit naman yung hindi believer kay Jesus, makarating din sa God doon. Kasi nga, ganyan ang coexistence. Hindi siya nanindigan sa katotohanan ba? Kaya sabi nga ni Benny Hinn, kung mayroon mang akong kasalanan, sinuntok ko na yung lingkod ng Diyos na yun eh. Duwag daw eh. Galit na galit si Benny Hinn nung marinig niya. Kasi grabe ang influensya ni Joel Austin. Malaki ang ministry niya. Maraming taong nakatingala sa kanya, pero hindi siya nanindigan at that particular moment. Parang piniplease niya si Oprah. Nakukuha niyo ba ang gusto kong sabihin? So, after all, there are many roads to the truth and each road is just as valid as the next. Para bagang, ang coexistence is parang gusto mong sabihin na, hayaan mo na yung mga Muslim, kumikilala kay Allah yan, ililigtas din yan, alam na ng Diyos yan. Hayaan mo na yung mga Buddhist, karapatan nila yun, hindi na natin obligasyon yon. Ganyan ang coexistence. Kaya nga kahit sa Catholic may mga activities na lahat magkakaisa kasi ganyan ang idea ng coexistence. Nasusunod. Okay, so coexistence makes room for Islam, Buddhism, Hinduism, Judaism, Christianity. Coexistence regard accommodation as the highest value. I-explain ko pa yan. No coexistence in the kingdom of heaven. The kingdom of God did not come to earth to coexist. Bakit? Kasi it came to take over and transform. Maliwanag ba? Hindi siya nakikipagkupitin siya dito. Hindi siya mag-coexist sa iba pa mang kingdom. Revelation chapter 11 verse 15, and the kingdoms of this world shall become the Lord's kingdom. Hindi siya magko-coexist. I-take over niya lahat yan. Okay. In the kingdom, there is only one vision, one will, one standard, one law, one belief system, one moral code, and one culture, the kings. Nangyari, the coexistence of any other constitutes rebellion. So kung may sarili kang kingdom, ang kingdom ng Lord, ang superior, ang dominion, mag-rule over all throughout generations, nagre-rebelde ka lang sa one true kingdom. Maliwanag. Illustration. Used against all kinds of flour. Marami palang klase ng flour. May bread flour, may ano ba tawag nila doon sa... Corn flour, wheat flour, may meron pang self-raising flour. Pero pipiliin ba ng yes yun pag hinaluan mo? Ay, ayoko niyan kasi bread flour yan. Ayoko niyan kasi wet flour yan. Ayoko yan kasi may kanya-kanyang flour.
Hindi, pag hinalo mo ang yes doon sa flour, automatic yun. Alsado lahat. Alsado lahat yun. Ganon din, ang mga binhi ng Diyos, pag inihalo yan sa kung ano mang kingdom, dapat sana expected ng Lord na kaano man ang kingdom nila, ma-overcome ng mga binhi niya. Kaso minsan, yung binhi niya ang na-overcome. Amin ba? Masakit tanggapin ang katotohanan. O at least man lang, hindi natin sila na-overcome, hindi tayo ang na-transform. Yes doesn't believe in coexistence. Walang pakialam ang yes sa ibang mga flour. Whatever kinds of flour. Lahat napapaalsa ng yes. So, it permits and agitates and will not stop until it transforms its environment into something completely new. So, ganon din kung ang yes hindi tumitigil hanggat hindi na-transform ang environment into completely new, ganon din dapat tayo. Parang, ang bigat ng trabaho ata na yan, Pastor. Hindi naman tayo magtatrabaho, magpapagamit lang tayo ni Lord. Amen ba? As kingdom citizens, we must be prepared for clash and conflicts. So, huwag mong i-expect na mapi-place mo yung mga non-believers na nakapaligid sa iyo. Kasi iba ang kingdom mo eh. Kaya nga sabi sa ating binasa, you do not belong to the world. If they hated me, you should not be wondering if they hate you. Kaya parang ang term na ginamit ni Brother Bobby, marami daw Romano dito. Hindi natin dapat pagtakhan yan kasi hindi natin iba ang kingdom natin. They belong to the kingdom of this world, but we belong to the kingdom of heaven. So, imbis na sabi pa ni Beng, alam niyo naman si Beng kung paano siya magsalita. Ano pa itong mga to, ladong ba itong mga puti? Pag nakarinig sila ng praise songs, nagagalit, parang nakakapanghina tuloy. Nagtaka ka pa. They do not belong to the same kingdom where you belong. Amen? So we cannot enter the kingdom of God and continue to live like our unsaved friends. Maliwanag. All of a sudden, everything changes. Our culture, our nature, our interests, our priorities, our everything. Magbago yan kasi we do not belong to the kingdom of the world anymore. We belong to the kingdom of heaven. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any creation is in Christ, He is a new creation. Behold, anong nangyari? Behold, The old has gone. the old has gone. Gone nga ba? Or na-renew yung expired ID? Narinig. Or fake ID na lang. Okay, actual kingdom transformation, whenever the kingdom comes into a place, it impacts and overrides the culture of that place. We are supposed to set the standards of the kingdom. Hindi ang world ang magsiset ng standards, kundi tayo ang dapat mag-set ng standards according to God's standards. We are supposed to override the popular culture. Kaya nga, okay, sabihin, balik tayo sa pag-inom. Pag-inom na naman, ano? kilala ni Jaime si Rene, yung ng manager ng domestic sa Charing Cross. Medyo, yun nasabi ko nga na medyo, sabi ni Julius, nabully daw siya, sabi rin ni Brother Boy, nabully daw siya ni Rene. Pero si Rene magaling makisama. Siguro pagdating lang sa job, maglagay din siya ng line ba, maglagay din siya ng limitasyon. Baka naman gadaanin lang sa pakikipagkaibigan. Sabi ni Julius, nabully daw siya. Pero si Rene naman magaling makisama na tinagayan nga niya na ako ng vodka ba yun, na ang tapang. Pinagbigyan ko. Nag-shot lang naman ako ng isa nung birthday ni Marlon. Pero ang gusto kong sabihin doon, kapag niyaya nila ako ng inuman, ayoko. Hindi ko teritoryo yun eh. Pero kapag ako ang nag-invite na inom tayo, teritoryo ko yun. At least, I am on the higher calling. Control ko yung atmosphere. Pero pag sila, hindi ko teritoryo yun. Hindi ko sila sinasamahan. Shot lang ako isa, ayos na yun, that's it. Dami nilang invitasyon sa sobrang ang attachment namin sa pagbabasketball, nakukuha ko rin ng loob nila.
ang hindi ko pa nakuha yung pagpunta nila sa church. Kasi masyado silang active sa Catholic Church na mayroon pa silang yung Flores de Mayo, mayroon pa silang mga kung ano-anong mga aktibidades sa Catholic Church. So, hindi ganun kadali. Pero ang gusto kong doon is dapat tayo yung mag-set ng standards. Sabi nga nila nagkakantsawan sila doon na may chicks na dumaan, ano? Sabi nung isa uy, tumigil kayo, nakakahiya kay pastor. Hindi ako nagsasalita. At least may awareness sila na mayroong may consciousness sila na ito pa, nagyabang pa nga ganyan naman ang inuman. Kahit, bakit sino dito walang yabang? Lahat man tayo meron lang. Bahala ka na. Baka sasagutin pa kita, same to you. Nagkwentuhan nga sila na mga chicks, mga inuman, tapos mga kapitbahay daw, lalo daw yung mga pulis na kapitbahay, sabi ng isa, sugar. Sa ganda. Tapos bigla si Rene sa akin, uy, tumigil kayo, nandito si pastor, mahiya naman kayo. Mga ganun ba? Hindi ka nagsasalita, pero at least alam nila na yung standards nila, hindi standards ng kingdom. Kaysa na ando doon ka nga sa birthday party, oy, mga manlalasing, walang puwang sa kaharian ng Diyos, babatuhin ka nun. Sino bang kaibigan mo? Wala na. Wala kang magiging kaibigan noon. Okay, so we are supposed to exercise self-control and moderation in all things and impact the people around us. So, ang paglalasing, napunta na sa paglalasing. Ang pag-inom, kung may control ka at moderation, hindi masama yun. Gets ba? Standard yan. Okay? Kung magawang huwag uminom, perfect. The best. Pero hindi porkit na inom ay kasalanan na. We should not allow the environment to change us. Hindi ko banggitin sa inyo kung anong pangalan o sino tinutukoy ko. Nagtatanong siya sa akin kasi mayroong sinasabi ang ibang church na mga doctrinal teachings nila na hindi biblical. Instead, tukoy ko ang example. Ang tithes daw kasi hindi na applicable sa New Testament, sa Old Testament lang. So, parang nagkaroon siya ng confusion na ipagpatuloy ko pa ba ang pagtatites? Kasi sabi ng church na ito, ang pagtatites ay sa Old Testament na. Okay, isang example pa. Meron pa, although wala na sa church, mayroon siyang sinabi noon na, sabi daw ng kaibigan niya, ang Diyos hindi totoo. Kaya nag-isip siya. Dahil doon, namig siya. Hallelujah. Sa itinagal ng pakikinig mo ng salita ng Diyos, magbanggit lang yung kaibigan mo na hindi totoo ang Diyos, manghina ka na, nag-isip ka na. Sabi ng Bible, hindi ko matumbok ang verse ngayon sa Proverbs, only the fool says there is no God. Baliw lang ang nagsasabing walang Diyos. So yung mga nagsasabing walang Diyos, hindi matino ang isip noon, baliw yun. Baliw na nga, pinaniniwalaan pa. Dalawa na Baliw kayo. na. Baliw na rin siya. So, we should be the one changing them into the conformity of the kingdom. It takes time. Hindi paghahalo ng ito nga si Mrs. na nag-ano siya ng mga pandesal, lalo pag may outing, imamasa niya yan sa gabi, ihalo niya yung i-allow niyang paalsahin bago ibibake kinabukasan. So, hindi porket nakaibigan mo na, nakontak mo na, naka-attend na ng church yung isang tao, converted na, kingdom citizen agad. No, it takes time. Lalo na kung may mga habits na ages na, decades nang nagiging dala-dala nila yung habits, do not expect it to be stopped, to be cut in one blink of an eye or sa isang linggong pag-attend, isang buwang pag-attend. Pero kung masyado nang humaba, kakaiba na yun. Hindi ka pa rin nakakaya. Okay, so the government of the kingdom of heaven, most of the time, especially in the Philippines, we put our hope in the government. Para bagang, ang makasolve ng paghihirap sa Pilipinas ay gobyerno. Gobyerno nga ba? Hindi. Hindi. Pero ano mentality ng tao? Inaasa sa gobyerno. Sa presidente. Sa presidente.
pinalitan nila si Erap kasi para bagang pag napalitan si Erap, okay na ang Philippines. Napalitan nila si Erap, lalo pang malala kay Erap. kahit sabihin pa natin, hindi ko alam kung gaano katino ito si Noynoy, kahit sabihin pa natin, siya na ang pinaka-the best na tao sa balat ng lupa, tao pa rin siya at hindi nakasalalay sa kanya ang solusyon ng Pilipinas. Maliban na lang kung siya ay magpagamit ng Diyos, magiging daan siya, instrumento siya ng Diyos na ang paghahari ng Diyos ay lumaganap sa Pilipinas. Pero unless that he got his own plans, he got his own strategies and purposes, hindi mangyayari na ang Philippines magiging kingdom kingdom ng God, kingdom of heaven. Okay? Kaya ko sinasabi yan, na halos na ano ko na. We hated Marcos government, here comes Cory. Cory nga ba? After her was FBR, and nothing happens. Mas kurap pa. Then Erap, impeached and replaced by GMA, then Noynoy. People can just understand that the Philippine government is not the answer to our cry for change. It is the government of the kingdom of God. Amen ba? Ito na lang. Isang problema sa Pilipinas, alam niyo ba kung anong nagpapahirap sa Pilipinas? Corruption. At saka, mga citizen mismo, paano nila iasa or paano nila i-expect na uunlad ang government ng Pilipinas? Yung tao mismo hindi nagbabayad ng tax. Tama ba ako? Anong gagastusin ng gobyerno kung tao mismo hindi nagbabayad ng tax? Mabuti na lang dito sa UK, kapag regular yung trabaho mo, pay as you earn. Kaltas na. Kung self-employed ka naman, kapag hindi ka nagbabayad, hindi ka nagpa-file, may multa ka at mapamahal pa yung babayaran mo. Sa Pilipinas, hanggat dito magbabayad. So wala mayayari sa government. Okay? The government cannot provide our needs, the kingdom of God can. Changing the politicians is not the answer, but changing of kingdoms. How could the Philippines government help the people when the people doesn't help themselves and the government? Nasabi ko na yan. Psalm 24 verse 1, Son of David, the earth is the Lord's and its fullness, the world and those who dwell therein. Pagmamayari ng Diyos yan, so dapat lang magiging kingdom ng Lord yan. In other words, our need can be met based on how much the kingdom has. Nasusundan ba? Halimbawa na lang, halimbawa. Ang United Kingdom, kaya nilang tustusan yung mga nanay na masipag magpaanak para lang mag-claim ng child benefits kasi may pundo ang government. Kahit sabihin pa natin nagkautang ang government, pero malaki ang perang nakikita ng government. Yung binayad natin sa kahapon, maging sa Minap Charter at saka St. Michael's, National Trust yan. Pasok yan sa National Treasury. Alam mo ba kapag bumili ka ng isang bagay, 30%, 25% ang value added tax. Babayad ka lang sa solicitor, babayad ka ng kung magkano, o kahit nga yung binayad natin sa auditor, 500, automatic may 100 VAT. Susundan. So, may nagagamit ang government kasi kinikita. So, may isusupply sila kasi may kinikita. Ang Pilipinas, walang maitutulong kasi wala namang kita. Kinukurap pa. Pero ang kingdom ng Lord, dahil sa dami niyang kayamanan, all the world and everything you can see in the world belongs to the Lord. So, kaya niyang ipamigay yan sa gusto niyang bigyan. Kailangan lang natin magpalit ng kingdom. Okay, Psalm 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. He has given to the children of men. So kung ibinigay niya sa human being, sa tao ang earth, dapat tayo yung unang magi-enjoy. Hindi yung prinsipyo na, okay lang, magtiis, kasama ka sa krus ko ito. Yes, may krus ka, pero hindi mo mentality na buong buhay maghirap ka. Anak ka ng Diyos. Sabi pa ng 2 Corinthians 8:7, although God is rich, He became poor for us to be rich. My goodness. Tapos maggawa lang ng holiday. Hirap na hirap. For us to be rich. Acts 17:24, one of my favorite verses. God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He worshipped with men's hands as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and
all things. Kahit sa simpleng verse man na yan, na itanim na sa isip mo yan. Kahit tulog ka, pag gising mo, saang verse makikita ito? And God gives all things life and breath. Alam mo na, Acts 17:25 yan. Baka naman tatanungin ko uli, hindi niyo pa alam. Ang dalas ko nang i-quote yan eh. Okay, so strategy in transforming this world. We must not use the methods or ways of the world as it is contradicting to the methods of the kingdom. Huwag na natin gayahin yung mga method, strategy ng mundo. Paano natin mabago yung mundo kung ang method na ginagamit natin is yung method din ng mundo? Maliwanag ba? May kausap pa ba ako? Okay, we can do it by serving the world. Matthew 20:26, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. The price or payment demanded or paid for such release ang ibig sabihin ng ransom. So para mabago natin, matransform natin ang mundo, mag-serve ka, maglingkod ka. So we must be humble enough and serve the people around us. Natawa naman ako sa interaction ni Gina na wala bang ibang example? Si Jesus, Diyos siya, teacher siya, master, pero nakaya niyang maghugas ng paa. Halimbawa na lang na hindi tayo nakatira sa karavan, nasa tent tayo, galing tayo sa putik kasi nasa tent na lang tayo, bago pumasok sa tent, maghugas ng paa. Mayroon kayong mag-volunteer, tagahugas ng paa. Manigas ka. Kung gusto mong pumasok malinis at matulog, maghugas ka ng paa mo. May faucet sa laban. Kaya sabi ni Jesus, John chapter 13 verse 14, if I, your Lord and Master, has done these things, you should do as I have shown you the example. Kaya hindi natin basta-basta magagawa yun. By the way, salamat, ang laki ng pagbabago ng camp. Hindi na pressure yung isang nagluluto, kundi lahat na nagluluto, lahat nagko-contribute, lahat nag-isip. At least maganda. Di ba? Pare-pareho naman tayong kumakain. Huwag niyo na akong hanapan. Bakit di ka nagluto, Pastor? Pambira. napakasarap na lahat nagko-contribute. Karamihang mga camps, kung sino yung nagluluto, sila yung busy, sila yung isip na. Yung iba, kakatukin mo pa, kakain na. Sarap lasunin. Ay, biro ko lang. Joke lang. Okay, so greatness in the kingdom of God comes through service, the selfless giving of ourselves for the benefit of others. 6, find your gift and serve it to the world. Nagtanong kayo, ano na naman yung gift? Hindi ko na naman mabuo itong topic na ito is in one go. Jesus became a servant and gave himself. Maglingkod ka. If you set your heart on God's kingdom and your sight on serving others in the King's name, He will open doors of opportunity for you that would never open otherwise. Depende lang kasi sa pananaw mo. Nasabi nila, sagot ni Brother Bal nung nag-mention ako na wala akong nakitang handaan ng Kristiyano dito sa London na ang mga bisita may sakit, mga pilay, bulag. Sabi ni Brother Bal, wala akong nakikitang manlilimos dito sa London. Meron. Depende lang yan sa pananaw mo kung ano tinitingnan mo. Di ba? So, kung ang heart natin ay nakaset doon sa pagsiserve, God will give you opportunity. Actually, ang opportunity na makapag-serve, andyan yan all day. Every day, all throughout the year. Hindi nawawala ang opportunity. Yung lang, kailangan lang nakaset yung puso natin. He will take you to places you would never be able to go on your own and enable you to impact lives you would never even come close to touching any other way. Na? Ulit, magpapasalamat ako on behalf sa taga-Kenya, sa mga tulong nyo, sa mga donations nyo, sa mga pag-solicit nyo na
nabuo na natin, nakita niyo naman sa Facebook yung pinost ko, nabuo na natin yung haligi, nabuo na yung bubong. Sabi ng pastor doon, wala na silang pakialam ng ulan. Tuloy pa rin ang service nila. Amen. Salamat daw ng marami. Opportunity natin yun. As 2035, it is more blessed to give than to receive. So, He will take you to personal heights of joy, prosperity, and contentment beyond your wildest dreams and give you a broader influence in your world than you have ever imagined. As long na nakaset lang yung heart natin, yung opportunity darating na lang, and then, He will give you joy, peace, and contentment, satisfaction sa buhay. We need to give up our rights in complete surrender to the will and purpose of God. Ito na yung sinasabi ni Joy na kapag nag-deny ka, i-give up mo yung rights mo, i-give up mo yung para sa sarili mo, yung pleasure mo, i-give up mo para to achieve something better. Ganyan ang sacrifice. There is a process for this. First, you must find your gift and discover. Define your gift, understand it, and then refine your gift, begin using it in small ways faithfully. Let's say for example, ako hindi ko naman pinangarap na hindi ko pinangarap na maging pastor. No way, nung ka. Parang naalala ko yung expression nila. Hindi na talaga ako magsasalita ng English. Never. Nung ka is never. Spanish ito ng mga matatanda na na-adapt ng matatanda. Never ko pinangarap na magiging pastor. Dumating lang sa buhay ko yung panawagan na naging pastor na nung nag-review nga kami ng board exam kasi ang tao kapag may kailangan sa Lord, masipag. Masipag magsimba, masipag makinig ng Word of God. So, Bible study kami dito sa room na ito. Sunod na gabi, room naman na yon hanggang sa hindi ko mapunta ng rooms. Nag-Bible study sila. Ako pinagsalita nila. Ayun, ako na ang nagli-lead ng Bible study hanggang sa in-invite ko ang preacher ng El Shaddai. Nagkaroon ng prayer meeting na yon. Lahat sila nakapakinig ng Word of God. Actually, noong umalis ako sa amin, 3 yung classmate o batch ko ang nagiging full-time preacher, 2 yung nagiging choir, kaso lang, isa na lang ang natirang full-time ngayon, at yung 2 ay nasa US na. Hindi ko na alam kung anong mga churches nila, pero ganun ba na? Hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan ko. Nag-umpisa lang sa maliit. Ulitin ko, sabi nga ni Bishop Romy na nag-umpisa lang siya sa paglilinis ng electric fan. Ano nangyayari sa Pero nangyari ngayon, bishop na siya. All over the world na siya. Meron na silang churches dito, may churches sila sa Las Vegas, may churches sila sa Hong Kong. Nag-umpisa lang siya sa paglilinis ng electric fan. Bakit? Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Malay mo, ilang years from now, si JD, parang inspired lang siya kay Cheche noon. Ngayon, inspired na siya kay Lord. Pagdasal niyo ho. Romans chapter 12 verse 6. Having then gifts differing according to the grace that it is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Romans 12 verse 7. Or ministry, let us use it in our ministry. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So kung ano yung gift mo, gamitin mo. Gustong sabihin yan, okay? Having then the gifts that differing according to the grace that is given to us, let us use them. Kung prophecy ang gifts mo, pagsasalita, mangaral ka. Sayang na pagtuklas ng gifts mo kung hindi mo ginagamit. So kung ang gift mo ay mayroon kang ministerial gifts, let us use it in our ministering. He who teaches, mangaral. Ano pa? He who exhorts, mag-exhort. Ang mag-exhort is yung magpalakas ba? Encourager, comforter. He who gives with liberality, ang pagbibigay pala, gift din yan. So kung
Baka gusto niya, kung pinagkatiwalaan ka ng Lord, may gift ka ng magbigay. Ito yung kinukot ni Brother Bobby, yung Macedonian Church, na sa kabila ng kanilang paghika ko, 2 Corinthians chapter 8, ikaw ba yung nag-quote noon? 2 Corinthians chapter 8, sabi doon, sila pa ang nagpupumilit na bibigyan sila ng pagkataong magkaloob. Bakit? Kasi ang pagbibigay, gift din yan. So sabi niya, kung gift mo ang pagbibigay, magbigay ka with liberality. He who leads with diligence. Yung mga nagli-lead, yung hard work, diligence. Hindi yung leaders na nga, wala namang diligence, relax lang. Babanjing-banjing lang. He who shows mercy with cheerfulness. Kasi gamitin nga yung gift. Okay. Challenge. Have you found your gift? Mayroon pang pangalawa doon na. Una sa process ng found out ng gift is or discover your gift. You must find your gift and discover it. Define your gift, understand it, refine your gift, begin using it in small ways. Nasa isang topic ko ata. So, discover your gift and then ask God for your gift. Yan bang nasa isip mo? Ito ba ay ayon sa iniisip ng Diyos? May topic pa tayo dyan. So, challenge. Have you found your gift? Huwag mo na sana hanggang ngayon. Tutuklas ka pa. Ano nga bang gift ko? Hanggang tagalinis lang ba ako ng toilet? Ay, hanggang kanta lang ba ako? Maraming mga pastor nag-umpisa lang sa paggigitara, nag-umpisa lang sa pagkanta, ngayon naging pastor na. Amen ba? Are you willing to influence the people within your sphere of influence? Isa lang ata tao dito or nagmumuni pa? John 15:19, if you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Because we are living in two worlds, we belong to the kingdom of heaven, but our spirit, our house in the physical bodies of this world. Amen. So hindi ganun kadali, may challenge, may confusion, may conflict, may clash lagi, pero we should stand firm on our grounds. Amen. Nanalangin tayo. Hallelujah. Lord, pinasalamatan po namin ang pagkapili mo sa amin, Lord. Hindi nga po kami ang pumili sa amin, sa iyo, kundi ikaw ang siyang pumili sa amin. Reason bakit mo kami pinili para kami ay mamunga ng sagana at ang bunga ay manatili sa amin, O Lord God. So Lord, napakarami pa po namin dapat gagawin, napakarami pa namin dapat trabahuin, Panginoon, at sa totoo lang, minsan pinanghihinaan kami, minsan may struggle kami sa aming mga sariling kakayanan, O Lord God. Pero hindi kami nanangan sa sarili namin, Lord, kundi tanging sa iyo kami nagtitiwala, O Lord God. Kagaya ni David, Lord, we declare that if others boast in horses, boast in chariots, we will believe in you, O God. We will trust in the name of the Lord. So, samahan niyo po ang aming mga pagpapagal, ang aming desire, Lord, sa aming paglilingkod in our own little ways. Mapagkatiwalaan niyo po kami sa mga bigger things, O God. So, samahan niyo po ang aming mga desire na makapaglingkod sa iba nang sa ganun, O Lord, they will be convinced that we belong to the same kingdom where the Son of Man came not to be served, but to serve as a ransom for me. Enable us to pay the price by doing what we are supposed to do. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Isa talaga.